Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-33 kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Sa kabanatang ito, nabasa po natin na si Jeremiah ay nabilanggo. At ang tangkulan ay maaatake at si Jeremiah ay nagalit. Dito nabasa po natin na gayong ang Juda ay mabibilanggo at madadakip, sila rin ay makakabalik sa Jerusalem. At ang lahat ay makakabalik at ang kanilang buhay ay magbabalik sa normal. Ngunit sa chapter 33, ang Diyos ay muling nangusap kay Jeremiah. Sa nakaraang kabanata ay nabasa po natin ang mas solidong plano tungkol sa kanila. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat. Ang Diyos ang katuwiran ng tao. Unang verse, muling nagpayag si Yahweh kay Jeremiah samantalang ito'y nakabilanggo at maigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Ito ay napaka-komplikadong mga salita. Dito sinasabi ng Diyos na siyang lumikha maging ng hangin o kaya ng oxygen. At kanyang sinasabi na para bang siyang lumikha ng isang bagay tulad ng kung paanong ang magpapalayok ay gumagawa ng mga sisidlan. Dito sinasabi ng Diyos na siya ay lumilikha mula sa kawalan at lumilikha din ng isang bagay mula sa isa pang bagay. Dito kanyang sinasabi na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Mula sa paglikha ng oxygen hanggang sa paglikha ng tao, ang lahat ng ito ay nasa plano ng Diyos. At sa pakikinig natin ito, para bang nauunawaan natin, ngunit kung totoo ay nakakalito din. Pagkatapos, sunod na sinabi ng Diyos, sa verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ang mga salitang ito, ang verse na ito ay napaka-sikat. Jeremiah 33:3. Kung tayo magtatanong sa Diyos, siya ay tutugon. Tayo ay tutulungan ng Diyos upang makita ang mas malaking mga bagay na hindi natin maunawaan o kaya hindi natin masukat. Maaring nandun sa puso natin na ang nais lamang natin ay mga simpleng bagay lamang.
Ngunit sa pagpapatuloy natin sa pagsunod, makikita natin na mas malaki pa ang mga plano ng Diyos. Ganito ang plano ng Diyos. At sa pagsunod natin sa mga ito, sa paggawa natin ng mga malalaking bagay para sa Diyos, ay makikita natin na ang Diyos ay dakila at kahanga-hanga. Nitong nakaraan lamang kami ay nagpunta sa bundok ng Sinai at nagpunta kami kung nasaan ang Red Sea, kung saan nagmula o kaya'y naglakad ang mga Israelita. At may mga archaeologists na nakakita ng mga gulong na ginamit ng mga Ehipsyo nang hinabol nila sila Moses at ang mga Israelita sa Red Sea. At kanilang sinabi na ang Diyos na ito ay kahanga-hanga. Maaring nandun ang pag-iisip na kahanga-hanga nga ang bagay na yun, ngunit wala namang iyong connection sa atin. Ngunit sa paghingi natin sa Diyos, pananalangin natin sa Diyos, tayo ay kanyang tutugunin at pakikitaan ng kanyang mga magagandang mga plano. Sa pagdanas natin ng kabutihan ng Diyos, dun po natin malalaman na ang Diyos nga ay totoo. At siya'y higit pa sa totoo. At ang susunod, sa pagbabasa po natin nito, sa pagbabasa ko nito na ay umakit sa akin ang verse 16. Sa mga araw ring iyon, maliligtas sa mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila'y tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh ang ating katuwiran. Sa kabanatang ito ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang pangalan. Pinahayag niya na ang Diyos ang ating katuwiran. Ramdam ko ang madaming katotohanan dito. Naririnig natin ang mga katotohanan na mula sa Diyos, ngunit hindi natin lubos na maunawaan. Noong nakaraan ay aking naisip na walang ni isang makatwirang tao sa mundo, ngunit sa loob-loob ko ay lagi kong iniisip o kaya pakiramdam na magaling at maayos akong tao. Masyadong mataas ang naging pagtingin ko sa aking sarili. Kung kaya nang mabasa ko ang versikulong ito, ang verse 16, ako ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Dahil ito ay panahon ng si Jeremiah ay nananalangin sa Diyos, gayong siya ay nabilanggo o kaya pinadakip ni Zedekiah. Kung tutuusin, ang ibig sabihin ng pangalan ni Zedekiah ay ang Diyos ang aking katuwiran. At ang pangalang ito ang siyang nagbibigay ng maraming kapangyarihan sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Zedekiah ay ang Diyos ang aking katuwiran. Parang kay Pastor Jason, kanyang pinangalanan ng kanyang anak na Muan, ang ibig sabihin ay soaking in God's grace.
At sa aking pagbibigay ng pangalan na iyon, ako ay napapaisip kung anong uri ng habag at biyaya bang ipapakita ng Diyos sa kanya dahil napakaraming paraan upang maranasan ng tao ang habag at biyaya ng Diyos. At sa aking pagtingin kay Augustine ay ganoon din. Kanyang nilisan ang kanyang relihiyon, pagkatapos ay nagkaroon ng asawa at ng isa pang asawa, ngunit di kalaunan ay nakabalik din sa relihiyon o kaya nakabalik din sa relihiyon at nagkaroon ng pagkilala. At ganito ang habag at biyaya na kanyang naranasan. At dahil sa kanyang kagalingan, lalo na sa pakikipagdebate, siya ay nakabuwag ng iba pang mga relihiyon. Ganong uri ng habag at biyaya ang naranasan ni Augustine. Gayon din pagdating kay Jeremiah. Pagdating kay Zedekiah dahil ang pangalan ni Zedekiah, ang ibig sabihin po noon ay ang Diyos ang aking katuwiran. Ngunit sa kanyang paghahari, siya ay nagrebelde sa Diyos, siya ay naghimagsik sa Diyos, siya ay nagtaksil sa tao at naging dahilan kung bakit nasira ang maraming buhay sa Jerusalem. Hindi niya naisabuhay ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Ngunit ngayon dito sa chapter 33 ay muling nabanggit ang mga salitang ito na ang Diyos ay ang ating katwiran. Isa pang halimbawa nito ay si Solomon na biniyayaan ng Diyos ng katalinuhan, ngunit nagamit niya din ito sa kalaunan sa maling paraan. Sa paghahari ni Solomon, siya ay nakagawa ng templo ng Diyos, pagkatapos ay nakapagtayo din ng sarili niyang palasyo. Ngunit di nagtagal, ay nasira din ang kaharian sa kanyang paghahari. Kung tutuusin, ng lahat ng tao ay nasa ganitong uri ng proseso. Dito sa kabanatang binabasa po natin, ang Diyos ay nagpahayag kay Jeremiah. Dito sinasabi pa rin ng Diyos na ang Diyos ang kanyang katuwiran. Sabi sa verse 4, ako si Yahweh ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa iyo, gigibain ko ang mga bahay sa lungsod ng Jerusalem at ang palasyo ng hari sa Juda upang gamiting tanggulan laban sa sumasalakay ng mga hukbo ng Babylonia. Dito makikita po natin ang isang level ng katuwiran ng Diyos. Isa ay ang itatago ng Diyos ang kanyang mukha mula sa mga taong hindi nabubuhay ayon sa tama. Ngunit sa verse 10, sinabi doon na sa mga araw ring iyon, maliligtas sa mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila ay tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh ang ating katuwiran. Sa isang banda, ang Diyos, sinabi niya sa mga taga-Juda na kanyang itatago ang kanyang mukha sa kanila.
At ipapakita niya yon upang ipakita ang kanyang katuwiran. Ngunit isang araw, pagdating ng araw, siya din ay magdadala ng kagalingan at kasaganaan sa Jerusalem. Ito din ay isa din uri ng katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos ay nasa pagpaparusa at nasa pagpapala rin. Sa verse 7, ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muli silang itatatag. Dito sa verse 7, sinabi na muli silang itatatag. Ang lahat ng ito ay pinahayag ng Diyos. Ang Juda at Jerusalem ay nagkasala sa Diyos, kung kaya darating ang panahon na sila makakaranas ng kaparusahan. Gayunpaman, parte ng katuwiran ng Diyos ang kanyang pangako na sila ay muli niyang ibabalik, pagagalingin at muling pasasaganain. Sa isang banda, ang Israel o ang Jerusalem ay mapaparusahan at masisira, ngunit sa isang banda din ay darating ang kanilang kagalingan at pagbabalik. Sabi sa verse 8, lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin sa kanilang paghimagsik laban sa akin. Ang katuwiran ng Diyos ang siyang magtatanggal ng bawat nilang mga kasalanan o kaya maglilinis ng bawat nilang kasalanan. Dito ay pinapakita ng Diyos na siya nga ang ating katuwiran. At sa mga panahon ni Jeremiah ay napakahirap iyong unawain. Ngunit sa pagpapatuloy ni Jeremiah sa pagdalangin sa Diyos, ito ang ipinayag ng Diyos sa kanya. Kanyang binigyang diin, maging sa verse 10, itong sabi ni Yahweh, sinasabi ninyo ng lugar na ito ay parang disyerto, walang nakatirang tao, hayop, walang ang nanirahan sa mga lungsod ng Juda at walang tao sa mga lansan ng Jerusalem. Ibig sabihin sa lugar na yon ay walang mga nakatira at para ng disyerto. Ngunit ang lahat ng ito ay may babalik ng Diyos. Ang mga taong nabihag, ang mga taga-Jerusalem na nabihag ay muling makakabalik. Nabanggit sa verse 10 na ang lugar ay magiging tulad ng disyerto, at nabanggit din muli yon sa verse 12 na ang lugar ay magiging walang pakinabang at wala ng mga nakatirang hayop o kaya'y tao. Ngunit, naroon din ang pangako ng Diyos na darating ang araw na ang lahat ng ito ay manunumbalik, ang kasaganaan ng lupain ay manunumbalik. Ipinapakita sa kabanatang ito ang katuwiran ng Diyos. At sa katuwiran nga ng Diyos ay naroon ang kanyang pangako at kasunduan. Anong sumunod sa verse 14? Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda.
Ito ang unang pagkakataon na ang Diyos ay nangusap sa ganitong paraan. Nabanggit dito na si David, ang lipi ni David ay magpapatuloy at ang mga Levita ay magpapatuloy din sa kanilang paglilingkod. Kung kaya ang kasunduan ng Diyos ay hindi makakalimutan, bagkus ay muling mapapangyari. Sa verse 19 to 22, binigyang diin dito ang parehong punto. Sa verse 20, kung paanong hindi mababago ang batas na itinakda ko para sa araw at sa gabi, gayon din naman hindi masisira ang aking pangako sa lingkod kong si David at sa mga Levita. Hindi mawawala ng uupos sa trono mula sa kanyang lipi, hindi rin mauubos ang mga pari sa lahi ni Levi. Dito makikita po natin na ang kasunduan ng Diyos ay pangwalang hanggan. Ang ikatlong beses nabanggit po ito muli sa verse 23. Sa verse 24, hindi mo ba napapansin na sinasabi ng mga tao ay tinakwil ko raw ang dalawang angkang hinirang ko, kaya hahamakin nila ang aking bayan at hindi na ituturing na isang bansa. Dumating sa pagkakataon na ang mga taga-Juda ay nakaranas ng pagkakadakip. At dito nga ay nabigyang diin muli ito sa ikatlong pagkakataon sa verse 25. Ngunit sinasabi ko naman kung paano itinakda ko ang araw at gabi at ang tiyak na kaayusan sa langit at sa lupa, mananatili rin ang aking pangako at sa lahi ni Jacob at sa lingkod kong si David. Magmumula sa angkan ni David ang hirangin ko maghahari sa lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ibabalik ko ang kanilang kayamanan at sila'y aking kahabagan. Ganito po ang katuwiran ng Diyos. Na kung ang tao ay magkakasala, sila ay mapaparusahan. Ngunit ang lahat ng prosesong ito ay itinakda ng Diyos. At pagkatapos nga ng mga planong ito ay magkakaroon din ng panunumbalik dahil ito ay parte pa rin ng plano ng Diyos. Dito makikita natin na napakaklaro ng Diyos, ngunit maaring mayroon tayong isang katanungan na kung ang mga bagay na ito ay mapapangyari, kung tutuusin sa pagbabasa natin dito matapos ang ilang taon ay mapapansin natin na ang Jerusalem ay tuluyang nawasak. Ngunit totoo din na pagkatapos ng ilang mga taon, pagkatapos ng higit 20,000 taon, ay muli ngang nabalik ang buhay sa Israel. Nitong nakaraang linggo lamang ay nasa Taipei kami
at ipinagdiwang ang ika-70 anibersaryo ng Bread of Life Taipei. At nagkaroon ng evangelistic meeting. Natanggap nila ang pangitain ng Bread of Life. Maaring sa pagtanggap niyon, napaisip sila kung totoo ba nun ay hindi. Dahil maraming mga taong may ganitong pangitain. Marami ang may ganitong pagtawag. Maaaring naroon ang pagdududa kung ang pagtawag nga ba ito ay totoo o hindi. Dahil ang simbahang ito ay nakaranas din ng paghahati o kaya hidwaan. May isa na nadumalo ng mga Children Church. At ang Children Church noong araw ay nagkaroon ng 1,000 mga tao. Ngunit nang siya ay nagpunta doon ay mayroon na lamang 100 katao. Dahil sa paghahati at hidwaan na naganap. Pagkatapos, pagdating na 1989 to 1990, nagkaroon ng pagtatanim ng mga simbahan. Nagsimula lamang silang magtanim ng mga simbahan noong 1989, 1990. Pagkatapos ay nagkaroon na naman ng mga problema. At maaaring napaisip sila kung ang pagtawag nga ba ng Diyos ay totoo para sa kanila o hindi. Maaaring noong mga taon na yon, ang lahat ay mayroong mga pagdududa. Ngunit nang muli akong pumunta doon, ako ay nagulat. Dahil ngayon, ang buong Bread of Life Network ay mayroon ng mga branch church sa 57 na mga bansa at higit 100 na mga branch matapos ang ilang taon. Dito napatunayan na ang Diyos ang nagtakda ng lahat. Ang Diyos ang nagtatakda, ngunit tayo ay mahina. Ngunit sa pagtatakda niya ng kanyang mga plano, kanya pa rin po itong isa sa katuparan. Sa pagkakataon ngang ito, sa Bread of Life Taipei, sa 70 years na pagdiriwang, nabanggit po doon na si Pastor Chow ay nanalangin at nagsabi na may mga pagkakataon na hindi siya sumusunod ng ayon sa kung anong panawagan. Gayong siya ay 85 years old na, siya ay humihingi pa rin ng kapatawaran at nagsisisi dahil hindi naging maayos ang kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito makikita natin ng Diyos nga ang siyang katwiran natin.
Si Pastor Chow ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Ngunit, ang Diyos ay gumawa pa rin ng kamanghamanghang bagay sa pamamagitan niya. Ito po ang ibig sabihin ng si Yahweh ang ating katuwiran. Na siya ang nagtatakda ng mga plano at nagsasakatuparan ng bawat plano. Kailangan po natin ng Diyos upang ating maunawaan ang kanyang kalooban. Tulad ng nangyari kay Zedekiah, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay si Diyos ang kanyang katuwiran, ngunit hindi niya ito na isabuhay. Kung kaya naman napakahalaga na dapat po nating panghawakan ang salita ng Diyos at higit na maunawaan ang kanyang kalooban para sa atin. Tayo po ay tumayo, atin pong ideklara ng ating Diyos ang ating katuwiran. Panginoon, Ikaw ang nangako na lagi mo kaming sasamahan at narito kami na dumudulog sa iyo, pinupuri ka sa lugar na ito. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil ang iyong mga salita ay hindi lamang para sa mga taga-Israel, kundi para sa aming lahat. Salamat o Diyos dahil ikaw ay makatuwirang Diyos at ang iyong katuwiran ay nasa iyong mga kamay at dahil sa iyong kaligtasan, kami ay makakapamuhay sa ganitong katuwiran. Maraming salamat o Diyos dahil tinitingnan mo kami ng maayos at lahat ng iyong mga sinasabi ay hindi mawawalan ng kabuluhan.
Atin pong buksan ang ating mga bibig at ating purihin ang Diyos, na ang katuwiran ng Diyos ay mapasa atin. Buksan po natin ang ating mga bibig at ating purihin at pasalamatan ang Diyos. Pasalamatin natin siya sa kanyang kaligtasan, sa kanyang habag at biyaya. Panginoon, pinapasalamatan kita dahil ikaw ang Diyos na napakatapat at patuloy mong ipinahayag ang iyong sarili sa amin. Salamat o Diyos dahil sinasamahan mo kami. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay napako sa krus para sa aming kaligtasan upang kami ay mamuhay sa katuwiran. Salamat o Diyos dahil ang iyong pangako ay nasa amin. Ikaw ang Diyos amang nasa langit. At ang lahat ng iyong mga pangako ay nasa katuparan sa aming buhay. Pinupuri ka namin o Diyos dahil ang buhay namin ay patuloy na napapabago sa pamamagitan mo. Salamat o Diyos dahil ang iyong katuwiran ang siyang tumutulong sa amin gayong kami nagkakasala. Mayroon kang habag at biyaya para sa amin at kami pinapatawad sa lahat naming mga kasalanan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ngayon mga kapatid, ang katuwiran ng Diyos ay nasa atin. Tayo po ay dumulog sa Kanya at hilingin na Kanyang tanggalin ang bawat parte ng ating buhay na nakabihag o kaya may gapos pa, at ating hilingin sa Diyos na tayo ay Kanyang paggalingin, na siya'y magliwanag sa ating mga buhay. Atin pong ipanalangin ang bawat aspeto ng ating buhay kung saan tayo nagkasala. Atin pong alalahanin na ang Diyos ay mapagpatawad, puno ng katuwiran. Tayo ay matutulungan ng Diyos upang matanggal ang mga kasalanang ito. Akin natanggap na maaaring may mga kapatid tayo na dati kayo ay nakaranas ng diborsyo, paghiwalay mula sa asawa at ramdam ninyo na ito ay iyong problema. Natanggap mo ang maraming pag-aakusa mula sa kaaway at may mga pagkakataon na ikaw ay napapatanong na tila ba hindi ka pinapatawad ng Diyos. O kaya may mga magulang na mayroong mga special child at kayo ay napapatanong na ito ay epekto ng inyong mga kasalanan pagkatapos ay hindi na ninyo mapatawad ang inyong mga sarili. May ilan din sa atin na dahil ikaw ay Levita, ikaw ay naglingkod bilang Levita, ramdam mo na para bang nabigo mo ang iyong mga magulang, nabigo mo ang iyong pamilya dahil pinili mong maging Levita. Hindi ito maunawaan ng iyong pamilya. Kung kaya naman naroon ang pag-aakusa sa iyong sarili na ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkulang, naway naisin natin na paliwanagan tayo ng banal na Espiritu at ang mga bagay na ito na gumagapos sa atin ay mawala. Tayo po ay manalangin. Muli ay dumulog tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoong Hesus, Panginoon, ako ay nagkasala sa iyo.
Ngunit naroon ang iyong habag at biyaya, ang iyong katuwiran, na sa tuwing ako ay dumudulog sa iyo, ang iyong katuwiran ang siyang nagiging tanggulan ko. Ako ay dumudulog sa iyo dahil ako ay naniniwala na patatawarin mo ko. May mga ilan po sa atin na pakiramdam mo'y ang dapat na mga desisyon na mayroon ka ay mas maayos pa at hindi mo matanggap ang iyong sarili dahil sa mga desisyon na iyong ginawa. Ikaw ay napapatanong kung bakit mo iyon nagawa, kung bakit ganong desisyon ang iyong pinili. Ngayon, atin pong ipanalangin na tayo'y palayain ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos ang siyang magpapalaya sa atin. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. Aking pinoproklama na sa aking pamilya na kami ay mayroong special child at ang aking pananampalataya, ang aking pagtitiwala ay nawala. Sa aking puso, sa aking pamilya, kami ay puno ng mga emosyon, ng pagdududa, at kami ay puno ng kalungkutan. At ang pakiramdam kong ito ay nagkaroon ng masamang epekto sa aking anak. Hindi namin nakita, O Diyos, na ikaw ang pag-asa ng tahanang ito. Kung kaya naman bawat isa sa amin, sa aming pagsunod, ay nahirapan kami. Na dumating sa pagkakataon na maging ang aking ikalawang anak ay ayaw ng manalangin. Panginoon, dahil sa aking emosyon, naging dahilan ito upang magkaroon din ng problema ang aking panganay na anak. Ang aking buong tahanan, ang aming buong pamilya ay nahihirapan dahil ako mismo ay may ganitong problema. Lagi akong nagtatanong, laging nagrereklamo kung bakit kailangang magkaroon ng special child sa aking pamilya. Ngunit Panginoon, maraming salamat dahil yung katuwiran ang aking katuwiran. Dahil narito kang tinulungan ako, binigyan mo ko ng pananampalataya, O Diyos, na maniwala sa iyo at magtiwala sa iyo. Na ang lahat ng ito ay ayon sa iyong pagtatakda. Pinangyari mo ito, O Diyos, upang sa aming pagdadala ng aming special child ay makapagdala din kami ng marami pang mga special child sa simbahang ito. At nang matulungan din ng iba, na mapagtagumpayan ang bawat nilang pagkatalo. Hinayaan mo, O Diyos, na ang aming pamilya ay maging lugar ng kasiyahan. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, ako ay nananalangin at humihingi ng kapatawaran sa aking kasalanan. Dahil maraming mga tao akong nasaktan dahil sa aking pananalita. Maraming mga ugnayan ang hindi naging maganda at nasira. Panginoon, naway patuloy mo kong tulungan na sa aking pagtingin sa aking kahinaan, lalong-lalo na kung paano ang bawat kong salita ay nagdala ng sakit sa ibang tao. Panginoon, aking ipinapanalangin ang aking mga kaibigan, ang aking mga kapamilya na naway pakagkalingin mo sila.
At sa aking pakikipag-ugnayan sa kanila ay magpatuloy nga ang iyong kagalingan para sa kanila. Panginoon, nadidinig mo ang bawat naming panalangin. Panginoon, ang iyong katuwiran, ang iyong kapatawaran, ang iyong habag at biyaya, ang siyang dumating upang kami tulungan. Bigay mo sa amin, O Diyos, ang pananampalataya na Panginoon, kung paano mong pinili si Jeremiah, na sa tuwing ang puso namin ay mayroong mga pagdududa, naroon ang katotohanan na kaya mo kaming tulungan at pabalikin sa iyong kalooban. Panginoon, naway palayain mo ang bawat aspeto ng buhay ng bawat mga tao kung saan sila'y nakagapos. Tulad ng mga pangako mo sa mga taga-Israelita, sa mga Israelita na sila ay tutulungan mo. Naroon pa rin ang iyong pag-ibig. Panginoon, sa pagkakataong ito, tutulungan mo kami upang maibalik sa pag-ibig na mayroon ka para sa amin. Panginoon, naniniwala kami na patatawarin mo kami tayo po ay tumayo at purihin ang Diyos. Panginoon, maraming salamat. Kami ay dumadaing sa iyo sa aming pananalangin. Panginoon, nadidinig mo ang bawat naming panalangin sa tuwing kami ay dumadaing sa iyo. Hallelujah! Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin dahil kami ay iyong pinatawad. Panginoon, ikaw ang aming katuwiran. Na sa aming pagdulog sa iyo, naroon ang iyong habag at biyaya. Panginoon, ikaw ang nagligtas sa amin. Ang bawat pagsisisi na mayroon kami ay mawawala na sa aming buhay. Bawat aspeto kung saan hindi namin mapatawad ang aming mga sarili, naroon ka ang pinapatawad kami at tinatanggap muli kami. Naniniwala kami, O Diyos, na ang iyong pag-ibig ay manunumbalik tulad ng una.
Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa pananalangin. Sinabi sa verse 20, kung paanong hindi mababago ang batas na itinakda ko para sa araw at sa gabi, gayon din naman hindi masisira ang aking pangako sa lingkod kong si David sa mga Levita. Ito pong sinasabi ng Diyos sa atin, na siya ang Diyos na totoo sa kanyang mga pangako at kasunduan. Sa ating puso, sa ating buhay, maaaring mayroong mga propeta na nanalangin sa iyo, ngunit para bang hindi pa nangyayari ang bawat nilang mga propesiya. Ating panghawakan ang mga propesiyang binigay ng Diyos. Ngayon ay atin pong iproklama ang mga propesiyang ito, ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Ating iproklama na ang mga salita ng Diyos, ang mga propesiya, mga pangako ng Diyos ay masasakatuparan sa ating pong mga buhay. Ating idalangin na tayo nga ay tinawag ng Diyos at tayo ay kanyang pinangakuan ng magagandang mga bagay. Ang Diyos ang siyang magkakatuparan ng mga bagay-bagay. Amen. Kailangan lamang nating manalangin, kailangan lamang nating manampalataya na ang lahat ng ito ay maisa sa katuparan ayon sa pangako ng Diyos. Tayo ay maniwala sa Diyos at sabihin natin sa Kanya na nais nating masakatuparan ang mga bagay na ito. Panginoon, kami ay naniniwala mga kapatid,
Ang Diyos ay nagbigay ng marami pangako para sa ating simbahan. Naroon ang pangitain na tayo magtatanim ng marami mga puno ng buhay sa loob ng 52 mga taon. Sinasabi doon na magkakaroon ng marami mga puno ng buhay sa marami mga bansa. At ngayon nga ay atin pong ipanalangin ng ating iglesia upang ang pangako at pangitaing ito ay mapangyari. Sa ating pananalangin, ang Diyos ay tutugon. Hindi ba natin alam kung paano mapapangyari mga bagay nito? Ngunit ang Diyos ang siyang nagtakda ng lahat. Ang Diyos ang siyang lilikha at magsasakatuparan ng bawat niyang mga pangako. Ating makikita na balang araw ay magkakaroon na ng iba't ibang mga puno ng buhay sa maraming mga lugar. Panginoon, naway tulungan mo kami na aming makita ang iyong pangako. Bago ko pagpalain ng bawat isa, nais kong magbahagi sa verse 2. Ang Diyos ang siyang lumikha at nagtatag sa atin. Ang Diyos ay mayroong plano para sa bawat isa sa atin. Tayo po ba ay naniniwala? Kahapon ay mayroon akong nabasa. Mayroong isang tao na nanalangin na nais niyang makatanggap ng paru-paro kaya ay ng bulaklak. Ngunit ang binigay ng Diyos ay uod at cactus. Sinabi ng tao, hindi ito ang aking pinanalangin. Ngunit nagpatuloy sila sa pananalangin at pananampalataya at pagdating ng mga panahon, ang uod ay naging paru-paro at ang cactus ay nagkaroon ng bulaklak. At kanilang naranasan o kanilang napagtanto na ang Diyos ay tunay na nakikinig. Ngunit kanilang ginagamit ang kanilang sariling paraan. May mga pagkakataon na nais natin ang ating sariling paraan na masunod. Ngunit dito sa kabanatang binasa po natin ang sinasabi, ang Diyos ang siyang nagtatakda. Ang Diyos ay mayroong magandang pangako para sa ating buhay. Maaaring sa prosesong ito ay nais lamang natin gawin ang ating nais.
Ngunit tinatanong ng Diyos kung tayo po ba ay handang magparaya. Marami mga tao nagsasabi na sila ay tumawag sa Diyos, ngunit para sa pakiramdam nila ay hindi tumutugon ng Diyos. Ang Diyos ay tutugon at may mga plano na hindi natin maunawaan. Ang Diyos ay tumutugon, nangungusap sa mga taong malapit sa Kanya. Kung kaya naman atin pong ipanalangin ang ating mga puso. Sa ating puso, sabihin natin sa Diyos, atin pong ipanalangin ang ating mga buhay, ang ating mga puso. Panginoon, kami dumudulog sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang lahat online at lahat din ang narito. Panginoon, nais kong pagpalain ang bawat isa na sa tuwing ang bawat dalangin namin ay dinudulog namin sa iyo. Ikaw ay pagpapalain ng Diyos at ang iyong pananampalataya ay maiayon sa katotohanan at pag-ibig ng Diyos. At maniwala na ang Diyos na nagsakatuparan ng mga ito ay ang Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi para ikaw ay pahirapan, bagkus ay para sa iyong ikabubuti. Ang lahat ng mga panalangin na ito, mga pangakong ito ay may sasakatuparan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ikaw ay nilikha ng Diyos, ikaw ay tutugunin ng Diyos, ikaw ay sasagutin ng Diyos, at ang lahat ng pangako ng Diyos ay hindi lamang mangyayari. Maaaring may mga paghihirap, maaaring may mga pagkatalo, maaaring may mga kalungkutan, pagkabigo, ngunit maging sa mga pagkakataon na nais mo nang sumuko, maging ngayon sa umagang ito ay nais kitang pagpalain. At tulad ng sinasabi ng Diyos sa verse 2, na ang Diyos ay mayroong pangako, magandang pangako para sa iyo. Maaaring mangyari ito sa ibang paraan, ngunit ang lahat ng ito ay para sa iyong ikabubuti at sa lahat nga ng araw ng iyong pagsunod sa Diyos. Mananatili ang iyong pakikipag-ugnayan sa Kanya at ikaw ay magiging mabuting kaibigan ng Diyos. Ikaw ay aking pinagpapala na sa tuwing nakikita ng iyong mga mata ang araw, ang buwan, at kung paanong nagtatagal ang mga bagay na ito ay ganun din na totoo ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Siya ay hindi nagbabago. At ang bawat niyang pangako ay mapapangyari ayon sa kanyang takdang panahon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.